Ngayong tapos na ang giyera sa pagitan ng Israel kontra Hamas, pinuri ni US President Donald Trump ang Israel dahil sa husay at tatag nito kahit muli itong pinagtulungan ng ilang mga bansa. Nagbabala naman si Trump sa mga Hamas na bobombahin kung ipagpapatuloy nito ang mga execution sa mga sibilyang Gazan. Samantala inanunsyo naman ng Israel na kanila na umanong tinodas ang Chief of Staff ng grupong Houthi sa Yemen. Alamin na buong detalye mamaya. At sa West Philippine Sea naman, isang fighter jets ng China PLA Air Force ang lumipad malapit sa eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng patrolya sa Baho de Masinloc. Habang naglabas naman ng pahayag si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela kung bakit puro na lang Coast Guard ang laging nasasangkot sa mga harassment ng China sa West Philippine Sea at kung bakit hindi mga Navy ang ipinapadala sa mga pinagtatalunang bahura. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Tapos na ang halos 2 taong digmaan sa pagitan ng Israel kontra Hamas matapos tanggapin ng parehong panig ang nais ni Trump na ceasefire. Lumabas na ang mga Hamas sa kanilang mga lungga at nakasuot na ng kanilang mga uniforme. Ibinalik ng Hamas ang nasa 20 sa mga hostage nito habang 2,000 bilanggong Gazans naman ang pinakawala ng Israeli bilang kapalit. Binawasan din ng IDF ang puwersa nito sa Gaza at makikita ang mga tangke nito na tumatawid sa mga border bilang pagsunod sa isang kasunduan. Kasunod niyan ay bumisita si US President Donald Trump sa Israel at pinuri nito ang katapangan ng bansa lalo na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Baby, please stand up. Humanga si Trump sa Israel dahil muli na naman umano nitong pinatunayan ang kanilang husay, tatag at tapang pagdating sa digmaan kung saan muling pinagtulungan pero muling nanaigang kapangyarihan ng Israel. Kung ang linya ng Amerika ay if you want peace, prepare for war, sa talumpati ni Trump ay binanggit nito ang linya ni Netanyahu na peace through strength o kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Peace through strength, and that's what it's all about. Again, peace through strength. Pero makalipas ang 2 araw matapos ang ceasefire, abay nagsagawa ng operasyon ng mga Hamas at hinuli ang mga umano'y nakikipagtulungan sa IDF sa panahon ng labanan. Pagkatapos ay kanila itong tinodas sa harapan ng mga sibilyang Gazans. Dahil dyan ay muling nagbigay ng babala si Trump sa mga Hamas na itigil ang pagkatay sa mga sibilyang Gazans. Ibaba ang mga armas at isurrender dahil kung hindi ay aaksyon umano ang Amerika. At sa isa pang pahayag ng US Central Command na nakabase sa Middle East ay nakahanda ang kanilang puwersa kung patuloy na gagawa ng karahasan ang mga Hamas. Nagbanta naman si Israeli Defense Minister Katz na ibalik na agad namang Hamas ang mga natitiran ilang pang hostage dahil kung hindi ay babalik umano ang puwersa ng Israel sa Gaza at gagawin ang pinakamatinding opensibang pangbura. Pero tugon naman dyan ng Hamas, dapat umanong umalis na lahat ng IDF sa Gaza at kung hindi ay mamili lamang umano ang IDF kung aalis o ibabaon na lang umano nila ang mga ito sa Gaza. Kahapon ang anibersaryo ng pagtodas ng IDF kay Yahya Sinwar, ang leader ng Hamas at pasimuno ng October 7 attack. At kahapon din ay inanunsyo ni Katz sa publiko na todas na rin umano si Muhammad Ali Gamari, ang chief of staff ng teroristang grupong Houthi sa Yemen. Matapos yan ay agad namang inanunsyo ng grupong Houthi ang pagtalaga kay Yusuf Al-Madani bilang bagong chief of staff ng grupo. Nagbabala din si Trump sa Iran na itigil na umano ang mga pagbabanta sa Israel at pagtatag ng mga militanteng grupo sa mga kapitbahay na bansa. Sabay ang anunsyo nito na bibili siya ng 28 upgraded version ng strategic B-2 bombers. There's nothing that would do more good for this part of the world than for Iran's leaders to renounce terror, stop threatening their neighbors, quit funding their militant proxies, and finally recognize Israel's right to existence. They have to do that. They have to do that. And to Iran, and as you know, this is not said out of weakness. There's no weakness. But I'm going to say this, that we are ready when you are.
and it will be the best decision that Iran has ever made. And it's going to happen. It's going to happen. The United States military flew 7 of those beautiful B-2 bombers. They look so beautiful all of a sudden. They were always, I thought they were pretty planes. I had no idea they could do what they did. In fact, we just ordered 28 more of them. A little updated version. We ordered a whole pile of them. And almost 100 other planes went with them, including fighter jets. We had 52 tankers. At sa update naman sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea mga kabayan, lumipad ang eroplano ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc para sa Maritime Domain Awareness Flight. Ngunit ang paglipad ng Philippine Coast Guard ay sumailalim sa agresibong panghihimasok ng mga puwersa mula sa People's Republic ng China, kung saan isang PLA Air Force J-16 fighter jets ang lumipad malapit sa eroplano ng Philippine Coast Guard upang guluhin at iligay sa panganib ang kaligtasan ng mga crew. Hindi man direktang lumipad ng mas malapit, pero sinabi ng Philippine Coast Guard na ang ganitong mga aksyon ay nagdudulot ng malinaw at hindi katanggap-tanggap na panganib sa kaligtasan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at sa mga mamamahayag na kasama sa misyon. Samantala, may nilinaw naman si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela kung bakit puro Philippine Coast Guard na lang ang lumalabas sa balita kaugnay sa West Philippine Sea at kung bakit hindi Philippine Navy ang mga ipinapadala. Bakit nga ba Coast Guard at hindi Navy ang ipinapadala sa West Philippine Sea? Alam nyo bang ito ang madalas itanong ng ating mga kababayan? Una sa lahat, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay magkaiba ang mandato. Ang Philippine Coast Guard ay nakafocus sa maritime governance. Kapag sinabi mong maritime governance, tinutukoy nito ang maritime safety, marine environmental protection, at maritime law enforcement. Ito ang aming core functions na naaayon sa Republic Act 9993 at ipinapatupad namin mula sa ating mga panloob na katubigan hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang tungkulin ng Philippine Navy na bahagi ng Armed Forces of the Philippines ay territorial defense. Ito ang kanilang pangunahing mandato na naaayon sa ating konstitusyon. Subalit kung ganito ang pinagkaiba ng kanilang mandato, ay bakit Philippine Coast Guard ang kadalasang nakikita natin sa balita pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Ito ay dahil sa ang Philippine Coast Guard ay isang civilian maritime law enforcement agency. Ang paglalayag namin sa ating mga katubigan ay itinuturing na non-military in nature. Kumbaga, ang presensya ng mga puting barko ng Coast Guard ay mas naaangkop sa mga sitwasyong nangangailangan ng de-escalation at ng diplomasya. Ito ang tinatawag naman nating Coast Guard diplomacy. Ito ay isang maingat at matalinong estratehiya upang mapanatili natin ang presensya ng Pilipinas sa ating teritoryo nang hindi nagpapataas ng tensyon. Ginagamit ng Philippine Coast Guard ang aming mga puting barko upang magpakita ng presensya sa ating katubigan sa pamamaraang hindi agresibo, hindi military vessel pero mayroong legal na otoridad. Tayo ay assertive pero hindi rin naman escalatory ang ating deployment. Ang pulisiyang ito ay naaayon rin sa regional norms sa buong rehiyon. Bukod sa Pilipinas, pati China, Japan, Malaysia, Indonesia at Vietnam at iba pang mga bansa ay umaasa rin sa kanilang white ships para sa pagpapatrolya. Layunin nating lahat na maiwasan ang mataas na tensyon at ang direktang military confrontation. Sa pagdideploy natin ng mga barko ng Coast Guard sa West Philippine Sea, malinaw ang ating mensahe. Ito ay nangangahulugan na alam natin ang ating karapatan at titindigan natin ito upang hindi magpasimula ng kahit anumang kaguluhan. Subalit huwag nating isipin na papalitan ng Philippine Coast Guard ang responsibilidad ng Philippine Navy. Dahil ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay kahit kailanman ay mananatiling pangunahing ahensya pagdating sa pagtatanggol ng ating teritoryo, soberanya at ng ating mga kababayan na Pilipino.